susunod, kailangan nating maglaro laban sa magkabilang panig. Zhang Chenglong. Lei Penghui, na 17 taong gulang pa lamang ngayong taon. Taas 168 cm, timbang 60 kilo. 18 taong gulang na si Zhang Chenglong. Taas 177 cm, timbang 63 kilo. Sa susunod, opisyal nang magsisimula ang ating kompetisyon. Magsilbi bilang referee ng larong ito, Pang Hongtao. Ang gintong sinturon ay nakikipagkumpetensya para kay Lei Penghui sa Zhang Chenglong. Sa katunayan, si Coach Dong ito ang dapat na pangalawang laro sa pagitan nilang dalawa. Ikalawang labanan, Agosto noong Agosto 15, gayon din sa Sichuan. Sa oras na yon, ito ay nanalo si Zhang Chenglong sa mga puntos. Nakikita natin na ang taas ni Zhang Chenglong ay may kaunting kalamangan. Lumaban. Ang mabibigat na suntok at binti ay nasa kaliwang bahagi niya. Ang Lei Penghui ay ang regular na presyo. Sa relatibong pagsasalita, mas matatag si Lei Penghui. At ito rin ay isang pagpapatuloy ng estilo ng multifaceted na pag-atake na ito ng unang laro. Alam mo, ang dalawang manlalaro na ito ay naglalaro ng mas mabilis. Mabilis ito, dalawang magkakaibang estilo. Ang distansya ng pagsipa ni Zhang Chenglong ay napakahusay na kontrolado. Ngayon ay naghahanap ng mga pagkakataon sa mabagal na pag-urong. Napanatili pa rin ni Lei Penghui ang malapit na distansya na ito tulad ng dati. Ang estilo ng multifaceted at multi-point blows. Naaalala ko pa noong una silang nagkita. Ang backhand ni Zhang Chenglong ay tuwid na suntok at sipa. Nagdulot ito ng matinding pinsala kay Lei Penghui. Hindi ko alam kung kailan ang pangalawang kompetisyon na ito. Gumawa ba si Lei Penghui ng ilang mga pagbabago sa mga tuntunin ng pamamaraan at taktika? Nakita namin na nasugatan pa rin ang harap na binti ni Lei Penghui. Ang kaliwang paa sa harap na ito ay nawalis ng mababa ng isa pa sa kanyang mga kalaban. Sa huling pag-ikot ng kwalifikasyon, tunay ngang ito ay isang mabigat na hit. Sa totoo lang, hindi pa talaga nakikipaglaban si Zhang Chenglong sa oras na ito. Hindi ito nagsimula, tila unti-unti pa rin siyang naghahanap ng kontra-atake. Sa mga tuntunin ng bilis ng paggalaw at ritmo ng paggalaw. Si Lei Penghui ay tila mas mabilis kaysa kay Zhang Chenglong sa bagay na ito. Parang gusto niyang pagnilayan si Zhang Chenglong. Si Lei Penghui ay pupunta sa kanan ni Zhang Chenglong. Iyon ay, ang labas ni Zhang Chenglong ay gumagalaw. Ang mas mahina na bahagi. Sa ganitong paraan, may iwasan niya si Zhang Chenglong dahil sa kalamangan ng taas. Ang ganitong uri ng pag-atake gamit ang tuwid na suntok o pamamaraan ng binti. At kung nais ni Zhang Chenglong na tamaan ang kanyang backhand, pagsuntok, ang trajectory ng back leg sweep ay dapat na mas malaki upang pindutin. Tuwid na suntok gamit ang likod na kamay. Si Zhang Chenglong ay isang maliit na kombinasyon. Walisin ang mga binti. Sinabi ni Zhang Chenglong ng relatibong nagsasalita. Tila ito pa rin, isa pang pagwawalis ng binti. Tapos na ang unang round. Pag-ikot dalawa. Dalawang beses na hinawakan ni Zhang Chenglong ang kanyang mga binti. Mukhang si Lei Penghui ay nasa ilan lamang na ito. Nagwawalis na naman ang binti. Harangan ang sipa ni Zhang Chenglong. Pumasok ka at suntok kaagad. Natutunan ang aral mula sa unang laro. Parang si Chenglong ang nag-aalaga. Ang pag-ikot na ito. Kung sapat ang iyong pagpipigil, kailangan mong gumamit ng isang leg sweeper. Nagsisimula pa lang sa maikling panahon. Ilang magkakasunod na pag-ikot ng binti ang tumama sa katawan ni Lei Penghui. Nagwawalis na naman ang binti.
Ang tipikal na estilo ng Thai na ito. Ito ay nakasalalay sa isang solong pagkilos. Simpleng solong pagkilos na pag-urong, sa ganitong paraan ng pagpindot sa kalaban, sa harap ng isang taong tulad ni Lee Penghui. Multi-point at multifaceted, mabilis ang dalas ng welga, yung tipong mabilis na gumagalaw sa mga yapak, dapat nasa sarili mong katawan, kapag hinarap ang pag-atake ng kalaban. Ito ang unang aksyon para mahuli ang pag-atake ng kalaban. Napapanahong paggamit, tipikal na Muay Thai lang ito, kanan. Kapag ang isa pang partido ay unang lumipat ng magkasama, sinalubong siya ng kaliwang binti niya. Huwag bigyan ng pagkakataon ang iyong kalaban na gawin ang susunod na ilang dalaw. Kanan, sa pagkakataong ito ay talagang si Lee Penghui. Dapat ay mas epektibo pa rin ang maging enterprising. Nakikita mo si Lee Penghui na nagsasalita, sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng pag-aayos. Wala nang mas magagawa si Zhang Chenglong, kaya't ito ay isang mahusay na paraan upang maalis ito. Hindi gaanong malaki ang epekto nito kay Zhang Chenglong. Ngunit ano ang tungkol sa boxing? Ang kanyang kakayahan sa kombinasyon ay dapat na higit pa kay Zhang Chenglong. Alam mo, sa pagkakataong ito ay may mga pagbabago si Zhang Chenglong sa pagwawalis at sipa. Dahil sa simula, ito ay direktang sweat at kick. Si Lee Penghui ay gagawa ng ilang pag-iwas sa mga sipa para makaiwas sa iyo. Pumasok kaagad at suntok ang ilang counter-attack. Ngunit sa pagkakataong ito Zhang Chenglong, makikita mo na siya ay nagwawalis dito sa likod. Tumingin ka sa mga tipikal na. Ito ay kapag ang kalaban ay lumipat lamang o gumawa ng isang paglipat. Isang sweep kick ang tumama sa katawan. Maaari mong direktang sirain ang balanse ng ibang tao sa ganitong paraan. Ngayon ay wala na si Zhang Chenglong sa pagwawalis. Ito ay upang sipain pagkatapos ng suntok. Walang ganoong bagay para sa iyo. Gawin ang pagkilos ng pag-atake. Alam mo, ang dalawang taong ito ay nagpalitan ng kamao sa isa't isa. Ibigay mo sa akin. Kailangan ko ring bumalik. Ang mga intensyon ng labanan ng dalawa. Lahat ng ito ay uri ng pakikipaglaban. Lalo na si Lee Penghui. Sa ibabaw ng lupa, gumawa ng isang peres. Parang lalaban ako sa iyo. Si Zhang Chenglong ay talagang hindi ang uri ng mababaw na pakikibaka. Ngunit sa katunayan kailangan mong sampalin ako. Kailangan kong ibalik ito. Dapat nating ibalik ang pagkawala na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagharap si Lee Penghui sa isa't isa laban sa kanilang dalawa. Kung lumaban ka sa pagkakataong ito, yung sa unang pagkakataon ay may kinalaman ito sa eksena. Maraming pag-unlad, 1-0 segundo. Nakikita mo na si Lee Penghui ay talagang napakatalino. Kapag ang isa pang partido ay isa ang pumunta sa kabilang panig ng pagkakataon. Kapag nag-ayos ng laban, i-play ang balance ng front hand. Ito ay upang maibsan ang presyon ng iyong pagwawalis mo. At sa parehong oras, ang ganitong uri ng pagkatalo sa iyo bilang isang front hand. Si Jackie Chan ay ganito pa rin ang pagtugon sa mga pagbabago na may parehong. Marami pa ring mga leg sweep pagkatapos nito. Back leg sweep na naman. Nagmamadali rin si Zhang Chenglong. Mga tuhod. Walisin ang mga binti. Halika na, naroon pa rin ang mga tuhod. Si Zhang Chenglong, alam mo, bagamat hindi gaanong maraming away. Ngunit ang landing point ay napakatumpak. Si Lee Penghui ay nakikipaglaban sa isa't isa. Ang Lee Penghui ay may maraming mga landing point. Maraming pagbabago, mas madalas. Ngunit bagamat sinabi ni Zhang Chenglong na hindi gaanong maraming paggalaw, paghahambing, epekto ng puwersa ng pag-atake. Zhang Chenglong sa oras na ito, hindi dapat si Lee Penghui sa oras na ito. Walang ganoong pamamaraan sa binti. Ito ay isang pag-aaksaya ng enerhiya. Wala itong mabisang epekto. Nakikita mo. Zhang Chenglong sweeps bawat binti. Napakalinaw ng layunin. Bihirang maikli. Hindi mahalaga kung tinatamaan nito ang iyong braso o tinamaan ka ng direkta sa mga tadyang. Lahat ay nasaktan ka. Okay. Malinaw na ang kamay sa likod. Tingnan ang Lee Penghui para sa amin. Huwag mo nang sabihin sa kanya, pumunta ka sa kaliwa, pumunta sa kaliwa, pumunta sa iyong sariling kaliwa. Ito ay nasa kanan ni Zhang Chenglong. Kapag pupunta ka sa iyong sariling panig, kailangan ng mas maraming pagsalakay. Kailangan ng mas maraming teknolohiya para makapasok. Lumipat lang. Ang paggalaw ay tumugma sa pagkilos. Makipagtulungan sa mga nakakasakit na aksyon. Alam mo, sa oras na ito, si Zhang Chenglong ay nagiging mas malaki at maluwag. Ang likod na kamay na ito ay direktang pumasok. Tingnan ang Lee Penghui. Naunawaan ni Zhang Chenglong ang nakakasakit na intensyon ni Lee Penghui. Lumiko siya sa kaliwa. Lumipat din si Zhang Chenglong sa kanyang kaliwa. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kontrakatangian ko na ito. Ginamit ni Zhang Chenglong ang kanyang kanang paa bilang axis. Ang buong katawan na ito,
Ito ay naka-clockwise. Harapin mo lang Li Penghui. Tingnan ang kanang kamay ni Zhang Chenglong. Dumiretso sa loob. Ito ay isang sweeping kick na naman. Okay, relatibong nagsasalita. Ang sweep kick ni Li Penghui. Ang pagiging epektibo ay napakababa. Bukod pa rito, ngayon ay bukas na si Zhang Chenglong. Nang gusto niyang pumasok, ang tuwid na pedal leg na ito, maaari rin itong kontrolin ang distansya. Kung ang distansya ay mas tumpak, bibigyan ko rin kayo ng sweep. Direktang naglalagay ng mas maraming presyon sa iyo. Makikita mo na malinaw na naroon si Li Penghui. Ito ang pag-atake ng pamamaraang ito ng boxing. Mas mataas ang dalas. Ngunit gaw-gigaw, ang pinsala sa kabilang partido ay hindi gaanong malaki. Walang focus. Kanan. Ang patnubay na ito sa labas ng korte mula sa magkabilang panig. Lahat ng ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa kanilang mga manlalaro. Pumasok at pindutin. Ang dalawa ay tumama. Hanggang sa pagkakataong ito, anuman ang tagumpay o pagkatalo, lahat sila ay mabubuting kamay. Lahat sila ay mga master. Lahat sila ay mahuhusay na manlalaro. Hindi bababa sa ito ay isang napaka-regular na laro. Ang tagumpay o pagkatalo ay hindi na mahalaga sa Panginoon. Susunod, nais kong ipahayag. 5 grupo ng mga kupong, magkakaisa silang hinuhusgahan. Susunod, nais kong ipahayag. 5 grupo ng mga kupong, nagkakaisa silang hinuhusgahan. Kupong Gire, 1, 30 hanggang 27. Atol Gire, 2, 30 hanggang 27. Kupong Gire, 3, 30 hanggang 27. No 4 referee 30 tandang bawas 28. No 5 referee 30 tandang bawas 27. Sa bandang huli, nanalo ang pulang. Binabati namin si Zhang Chenglong. Susunod, nangyari ang detalye. Ang natili ng mga tagahanga, The Legend of Wu, M. Amrita Chen. Ang bonus belt ay iginawad kay Zhang Chenglong.